nga usa ka video sa usa ka content creator, sa usa ka ma'am about sa kung si RRD doon na ba tulubuagon sa Ginoo kay gi-challenge siya sa iyang estudyante. Biblical kaadyo ning ijahang explanation pero nindot kaadyo ni sa mga judgmental diha, paminawa ninyo niya adyaw mo kakurap-kurap, paminawa kay nindot kaadyo ni nga video. Siya og ayuda pangutan-a imong kaugalingon kung angay baka muatubang sa Ginoo ug muampo. Sige ma'am, pasabta ko kay oxymoronic kaayo ang Catholic pero DDS. Shout out day ko sa taga Santo Niño Smart Child Learning Center sa Sugod, no? Estudyante ni nako siya pero I will not tell kung unsa ang iyang pangan. Gang, una sa tanan, wala ko nagdawat og ayuda sa gobyerno. Og wala po ko nagsalig og ayuda sa gobyerno. During my time nga nagtudlo pa ko under sa DepEd, kaming mga public school teachers, wala may ayuda nga dadawat sa gobyerno. Mo nang ayaw na nako itamparos ang kanang giingon nimo nga modawat lag ayuda. Okay? Di ko makonsensya ana. Pero kay dangutana man ka nga angay ba ko moampo sa Ginoo? Of course. Do you know what is the standing of God with regards sa gibuhat ni former President Rodrigo Duterte? Basahan ang Romans 13 verse 4. For the one in authority is God's servant for good. But if you do wrong, be afraid. For rulers do not bear the sword for no reason. They are God's servants, agents of wrath, to bring punishment on the wrongdoer. Unsa may Bisaya ana? Kay siya sulugoon sa Dios alang sa imong kaayuhan. So, a person in authority di ay sulugoon din na siya sa Dios. Apan, kung ang dautan mo'y imong ginabuhat, angay ka nga malisang, kay dili baya kawang ang iyang pagdaladalag espada. Siya mao ang sulugoon sa Dios aron sa pagpadapat sa iyang kapungot diha sa mamumuhat og dautan. Kalisang kung ikaw nagbuhat kag dautan. So unsa dito? Gialaw sa Ginoo ang person on authority. Ang akong pangutana da nimo, what is ethics in an ethical world? What is moral in an immoral world? Your human rights has nothing to do with the law of God. Nasabtan? Pero, unsay iyang giingon sa Exodo 22, versikulo 2 ngadto 3. Ug Deuteronomy 20, versikulo 10 ngadto 20. Nag-outline na siya sa permission, paghatag og permission sa Ginoo for certain actions that involve the taking of life, such as self-defense or during sanctioned warfare without it being considered a sin. So dili siya sala ang gibuhat ni Rodrigo ni President Duterte gang. Kay nga naman, iyaha man siyang gibuhat nga balaod man siya during sa iyang time. Okay? Nakuha nimo? Gialaw na siya sa Ginoo. Nihatag og permiso ang Ginoo ana sa pagpatay sa mga tawo nga dautan. Sa Exodus 22, versikulo 2 ngadto 3, nag-address na siya sa sitwasyon gang nga ang usa ka kawatan is caught breaking into a house and is killed. It states, if a thief is found breaking in and is struck so that he dies, there shall be no blood guilt for him. But if the sun has risen on him, there shall be blood guilt for him. So, unsa may but pasabot ana? This implies that in self-defense gang, taking a life to protect property or oneself is permissible. So, ang gibuhat sa mga kapulisan, naanay pagtugot sa Ginoo. Labi nagnisukol ka. Especially at night when an attacker's intentions are less clear. Kuha nimo. Kung ari punta sa warfare and justice,
Ang giingon sa Deuteronomy 20:16 ngadto 17, which commands the Israelites to utterly destroy the idolatrous people who inhabited the promised land. Unsa may pasabot ana? So kaning instances nag-showcase na siya nga gialaw sa Ginoo, or even commandings, ang Ginoo gid mismo ang ni-command nga patya kuhaa ang kinabuhi in the context of war, divine judgment, or the enforcement of justice. So ang gibuhat ni Duterte mga higala, dili sala sa balaod sa langit. Sumo na siya. Kabalo ba kas giingon sa Revelation 22:11? Ingon siya, let the filthy, let him be filthy still. Let be the unjust, be unjust still. Let be the holy, be holy still. Let be the unholy, be unholy still. Unsa may buhaton na ng mga unholy? Unsa may buhaton na ng mga makasasala? Pap yun, labi nagbalaod. Walay problema na agang kung balaod siya. Kung nag-impose og balaod. Labi na nag-warning si Duterte that time. And then gi-impose na niya nga balaod. Wala siya sa langit. Kanang imong giingon nga giingon sa uban nga iimpierno? No, you cannot judge. Okay? You cannot judge. Kay siya person on authority nga gitugutan sa Ginoo. Kabalo ba ka ang Ginoo mismo mo'y nagset sa kinsay mo lingkod? Kinsa ang mamumuno? Kinsa ang leader sa usa ka nation? Don't take it to personal ang akong gisulti nimo. Kay if you are a Catholic, you must understand all the verses that I give to you. Tagay naghinuklok. Your human rights has nothing to do with the law of God. Kitagaan man tag human rights. Niingon man siya, thou shall not murder. Pero nay exemptions. Nakuha nimo. So a person in authority pwede kayo siya mo impose na. Ang gibuhat ni President Duterte sakto. Walay sayop. Nakuha. Pero wala ako nasuko. And now, you are free to unfriend me kung wa nimo nasabtan akong punto. Okay? I'm not into politics. Biblical lang ni pagkastorya ha. Adios. Paminaw na mo, mauto ang explanation ni ma'am kung si FPRRD ang ato ang mahal nga tatay digong, kung duna ba siya tulubagon sa Ginoo. Iyang gi-share ang Romans chapter 13 verse 4. Ako gisuwat diha. Ako pod nagbasa po ko karon pa jud ko nag-ukab. Karon pa jud ko nag-ukab kanang di ba ang balaod niingon si Jesus ka kung unsay balaod diri sa yuta, kung unsay imong gibalaod dinhi sa yuta, isip usa ka leader, balaod sa usab na sa kalangit. Ija nang gitugutan kay syempre gitagaan ng authority ang mga leaders dire sa ato ang kalibutan. Kay syempre dili naman siya tao, tuan naman siya sa langit, espiritu naman siya, umanay diyang pagpakatao. So ang mga